search much deeper within. For the way things are, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Looking into my heart. Looking into my bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'm coming back to my worship, and it's all about you. It's all about you. I'm so things I've created, and it's all about you. All about you, Jesus. Buhay ng bawat isa. Nakadalo ako po, personally, salamat sa Panginoon kasi first time ko pong dumalo dito, tapos God given me this opportunity na magamit sa exhortation, sa gantong encouragement. Ang ating pong verse ngayon na pag-uusapan is from Filipos chapter 4 verse 4. Kung may mga Biblia po kayo sa cellphone, Philippians chapter 4 verse 4. Sabi ko dito, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Kaya ang topic po na pag-uusapan natin ngayon is, how can we enjoy the Lord every day? Paano po natin ma-enjoy si Lord sa araw-araw? Meron na po akong 3 puntos. Una po, how we can enjoy the Lord every day. Number 1, we can enjoy the Lord if our love for Him is genuine. Ma-enjoy po natin si Lord kung tunay ang ating pagmamahal sa Kanya. Like for example, sa isang relationship. Hindi mo po ma-enjoy ang isang relationship kung walang pag-ibig. Di ba po? Kasi for sure, hindi kayo magkakasundo, lagi na lang away, di ba, sa isang relationship, dahil walang pag-ibig. Ganon din po sa Panginoon. Kung tunay mong mahal ang Panginoon, every time na pupunta ka sa church, sa practice, prayer meeting, Bible study, katulad nito, masaya kang ginagawa at hindi mabigat sa loob mo. Di ba po? Kung if you truly love God, every time na pupunta sa practice nyo, sa fellowship, talagang hindi mabigat sa loob. Kumbaga, nag-enjoy ka pa. Hindi dahil pinilit ka, kinulit ka, ni pastor, ni brother, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ang tunay na mahal si Jesus, masaya siyang sundin ang kalooban ni Jesus. Diba? Open-minded, merong teachable heart, submissive heart, palaging available para sundin, para tuparin yung gawain ng Panginoon. Makikita po natin sa John chapter 14 verse 15. John 14:15. Sabi po dito, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Alam niyo mga kapatid, kung sinusunod po natin ang Panginoon,
Kung sinusunod lang natin ang Panginoon dahil may utang na loob tayo sa kapatiran, sumusunod lang tayo, uma-attend lang tayo dahil required, kumbaga nire-required tayo, pinipili tayo, nagalingan lang tayo sa preaching, sa praise and worship. Kung dahil lang po doon, kaya nag-a-attend tayo dahil sa maganda yung church, mayaman yung church, maraming member. Kung dahil po doon kaya tayo nag-a-attend is hindi pa natin tunay na nai-enjoy or mai-enjoy ang fellowship, si Lord. Because you are just motivated by you are not motivated by love. Kumbaga, namomotivate lang tayo dahil sa mga bagay na nakikita natin. What if yung mga nakikita natin ngayon, yung mga na-expect natin, hindi mangyari? So, nandun yung distraction, nandun yung discouragement. Because you are just motivated lang dun sa mga bagay dito. So, you are not motivated by love. Yung love natin sa Panginoon. Ma-enjoy mo lang po yung ginagawa mo, magiging masaya ka lang po sa paglilingkod kung tunay mo talagang minamahal ang Panginoon. Sabi nga po sa Mateo 22, verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Paano po natin ma-enjoy ang Panginoon sa araw-araw? Number 1 na point po natin is genuine love. Yung tunay, totoong pag-ibig natin sa Kanya. Number 2 na puntos po natin is, we can truly enjoy the Lord if our service to Him is wholehearted. Totoo. Ma-enjoy lang po natin si Lord kung buo ang paglilingkod natin sa Kanya. Dapat po buo sa isip natin na meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Malinaw sa atin. Kumbaga, itatatak po natin sa isip natin na mayroon tayong obligasyon sa Diyos. Keep in your mind that there's only one God. He is the one you follow, you serve, and also you prioritize. Sabi nga sa Mateo 6 chapter 24, walang alipin na makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya kung ginagawa po nating Panginoon yung kayamanan, kung ginagawa nating Panginoon yung negosyo, o anumang mga bagay, trabaho, mga kinakabala natin sa buhay, sabi nga po sa verse, kapupuutan niya ang isa at iibigan ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi po naghahanap ang Diyos ng 50% or kalahati sa paglilingkod natin. Na 50% sa Diyos, 50% sa trabaho, 50% sa pamilya at sa sarili. Ang problema po kasi minsan ay 100% si Lord sa isip lang po natin. Kung baga sa actual, di ba po, sa actual na paglilingkod, sa nakikita sa buhay natin, halos 10% lang yung oras na inilalaan natin kay Lord. Kaya makikita at mahalata talagang hindi tayo nag-enjoy. Hindi na-enjoy sa ating Diyos. Kaya ano pong resulta? Diba? Mabigat bumangon, mahirap lumakad, pumunta sa church, diba? Nagpapalipas lang ng oras, gumagawa ng mga dahilan, mga rason, because hindi buo yung paglilingkod niya kay Lord. Yung mga taong daming excuses. Kasi ang kailangan ng Panginoon, buong paglilingkod ay. Ma-enjoy lang po natin si Lord kung ang paglilingkod po natin sa Kanya ay buo, wholehearted. Naghahanap ka lagi ng paraan, nag-a-adjust ka, hindi yung church, hindi si Lord ang nag-a-adjust para sa iyo. Kumbaga ina-align mo yung lahat, yung trabaho mo, ina-align mo yung pag-aaral mo, ina-align mo yung pangarap mo, yung kinakaabalahan mo sa buhay, ina-align mo alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Natutuwa po ako sa mga kabataan na nagpapatotoo na nagagawa ng paraan, kumbaga nag-a-adjust sila kahit busy sa school. Talagang kumbaga ina-align nila sa gawain ng Panginoon. Tandaan po natin kung gusto talaga nating maglingkod sa Diyos, unawain po natin ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng serve the Lord. Ang ibig sabihin po kasi kapatid ng serve the Lord is kung baga makikinig ka, susunod ka, maglilingkod ka sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Kaya nga po serve the Lord, kumbaga
maglilingkod ka sa Panginoon, hindi yung Panginoon ang susunod sa iyo. Ikaw yung susunod sa Panginoon. Sabi nga po sa Mateo chapter 10 verse 37. Mateo 10:37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Sabi po sa ibang translation, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Ang umiibig daw po sa kanyang ama o ina ng higit pa sa Diyos ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit pa sa Diyos ay hindi po karapat-dapat. Di ba? Imagine tayo po mapagmahal sa magulang natin, sa mga anak natin. Ganun pala yung principle ng Panginoon. Pag mas mahal mo ang anak mo, ang magulang mo, kumpara sa Diyos, hindi ka po karapat-dapat sa Diyos, sabi po dito sa Mateo. Kaya po, mahalaga pa rin na bigyan natin ng mas mataas na pagmamahal. Mas mataas na pagmamahal ang Diyos kaysa sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga, that he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Kaya minsan mga kapatid, hindi tayo makapaglingkod ng buo. Hindi tayo makapaglingkod ng buo because minsan nakafocus tayo dun sa mga bagay-bagay na mahal natin sa buhay. Doon po tayo nakafocus, hindi tayo sa Panginoon. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 28 verse 47 to 48. Deuteronomy. Hindi nyo pinaglilingkuran ng buong kasiyahan. Ulitin ko pa, hindi nyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ano pong resulta ng hindi paglingkod ng buo? Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway, sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ayaw mong maglingkod sa Diyos ng buo dahil ang gusto mo maglingkod sa labas. Di ba po? Maglingkod sa pangarap mo, sa mga iniisip mo. Ayaw mo maglingkod sa Panginoon kasi gusto mo maglingkod sa boss mo, sa pag-aaral. Doon mo binuhos lahat, kaya ang sabi ni Lord, sige, dyan ka na lang maglingkod. Magpakahirap ka dyan. Mga kapatid, mas lalo tayong mabibigatan, mas lalo kang mabibigatan. Iniisip mo kasi, panalo na ako. Kasi ginawa mo yung mga bagay na yun. Pero ang totoo po, mas nalulugi tayo. Kasi hindi mo kasama ang Diyos. Yung iba, iniisip na, magpapakasipag na ako ngayon, magpapakasubsob na ako sa trabaho, sa sideline ko, saka na muna si Lord. Doon na muna sila sa trabaho nila ngayon kasi iniisip nila na okay na, panalo na ako dito pagdating ng araw, pag ginalingan ko pa. Mas magiging successful pa ako, mas magiging maginhawa pa ang buhay po. Pero di nila alam, abang ganun yung ginagawa nila, mas nahihirapan sila. Naranasan niyo na po ba yung parang inunan yung trabaho niyo, yung parang gusto niyo kumita, gusto niyo mag-sideline, pero kung kailan may sideline ka na, parang saka naman may nangyaring hindi magandang bagay na, at ganito pa nangyari, sumabay pa, minsan na nga lang ako magka-sideline, tapos ganito pa. So yun yung sinasabi ng Panginoon na, pag hindi buo yung paglilingkod mo sa Kanya na may kasiyahan, mas lalo ka lang po mahihirapan. Karamihan po sa mga Christian is, talagang ginagawa nila yung gusto nila, sinasantabi yung na dapat sa Panginoon. Kasi ang gusto po ng Panginoon is maglingkod tayo sa Kanya ng buo. Sabi nga po sa Psalm chapter 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. So, paano po natin ma-enjoy si Lord sa araw-araw? Maglingkod po tayo ng buo sa Kanya. Number 3 po, last point ko na po ito. We can enjoy the Lord if we choose to be happy in His presence. Ma-enjoy po natin si Lord kung pipiliin natin ang maging masaya sa presensya niya. Sabi nga po sa Filipos 4:4, magalak kayong palagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo 2 beses. Ngayon po, sabi sa Bible is magalak kayo. Ngayon, kung pipiliin mo maging malungkot, kung pipiliin mo maging seryoso, maging perfectionist, conservative, sensitive, malulungkot talaga yung buhay natin mga kapatid kung sabi ng Panginoon, maging magalak tayo, tapos tayo, seryoso. Kung pipiliin mo maging mapag-isa, nagmumukmuk, hindi nag-share ng problema, sinasarili, nilalaliman ng buhay, lulungkot talaga ang buhay niyo kapatid. Sa paglilingkod po sa Diyos, di naman po talaga required na palaging
yung parang seryoso ka lagi sa paglilingkod sa Panginoon. Di naman talaga kailangan na dinumero yung galaw mo na seryoso ka. Ngumiti ka naman, naglilingkod, ngumiti ka naman, mag-smile ka naman, tumawa ka naman. Alam niyo po mga kapatid, natutuwa ako kay Kuya. Kasi minsan pag na-practice ay natutuwa ako, napatawa na lang. Alam mo, fellowship natin. So, ganun yung inaanap ng Panginoon, seryoso. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, maganda po yung doctrine. Maganda yung doctrine ng church. Maganda yung doktrina ng church kung marunong kang magbalanse ng aral saka ng mag-aral saka ng tinatawag na pag-ibig. Sabi dito, maganda ang doktrina ng church kung marunong kang magbalanse sa aral at sa tinatawag na pag-ibig. Ang problema po kasi minsan, lalo pag matatagal na sa isang church, lalo pag parang doon ka na tumagal, lumaki, kumbaga pagalingan na lang po tayo, pagalingan sa doktrina, pagalingan sa talino, di ba, sa theology, sa doxology, pero nasa utak lang, wala na po sa puso. Wala nang pag-ibig sa kapwa, puro na lang tayo batikos, critics, comments, prinsipyo, kasi ito dapat ganito. Judgment, o kung ano-ano pa man. Nakalimutan na ang pag-ibig, ang open heart, ang submissive heart, teachable heart, yung mapagpasensya, ang mapagsalamat, ang respeto, ang pakikipagkapwa, dahil sa sinasabing prinsipyo o doktrina. Diba? Minsan kasi, alam ba, sa worship team, minsan kasi grabe yung pressure niya na kumbaga, yung iba nag-enjoy na, for example, yung iba nag-enjoy na sa prayer. Ikaw namimintas pa kasi gusto mo, ganito dapat ang prayer. Diba? Ganito dapat, ganyan, diba? Ang iba naman nag-enjoy na sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig. Pero ikaw galit na galit kasi hindi King James ang ginamit. Diba? Yung iba ay seryoso na, nag-enjoy na sa praise and worship. Tatarasan ng kamay, enjoy na. Tapos ikaw naman ay napaka-conservative, kailangan maayos yung tunog. Kaya ikaw, napaka-seryoso, sila nag-enjoy na. Ikaw, seryoso, naghihintay lang na magkamali. Tapos pag may nakita nagkamali, tititigan mo. Di ba? Kumbaga, ngumiti din tayo po. Ngumiti din? Paano ka sasaya kung ganun tayo sa tinutukoy dito? Piliin po natin maging masaya kay Lord sa lahat ng klaseng paglilingkod, basta makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, gawin natin ng may masayang puso. Sabi nga po sa Awit 37 verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. How can we enjoy the Lord every day? Number 1, we can enjoy the Lord if our love for Him is genuine. Pangalawa, kung yung paglilingkod natin sa Kanya ay buo. At panglas, kung pipiliin natin maging masaya. Kasi kung pipiliin mo maging masaya, kahit pa yan kulang, kaunti lang kayo sa practice, pinili mo maging masaya, regardless kung ilan yung attendance, so ma-enjoy mo pa rin ang Panginoon. At kung buo din yung paglilingkod natin sa Panginoon, totoo, may pag-ibig yung paglilingkod natin sa Panginoon, regardless ng discouragement, regardless of distraction, talagang tuloy lang tayo. Natutuwa po ako dun sa isa niyong miyembro yung nag-keyboard kasi nung nagkwento sa akin last time, sabi niya daw bago man lang magtaas, nakasagi pa siya. Diba po, naka-atras pa siya. Yun ata yung unang time na tutugtog po ata kayo, tama po ba? Tapos nakasagi pa siya. Kung sa tutusin nyo, bakit pa nangyari to? Tuloy naman ako sa kanya. Parang sa kanya naman yung ginagawa ko. Tapos kung iba-iba po yun, parang madidistract talaga. Pero ang galing, ang buti ng Panginoon, kasi alam naman po natin ay sa lahat ng bagay kumikilos ng Panginoon. Yung ganong sitwasyon ay inalaw din po ng Panginoon. Pero ang maganda pong response ng isang tao, ng isang Christian, katulad nung ni brother, is nagpuri pa rin siya ng buo. Naglingkod pa rin siya, regardless na may nabanggaan siya. Kumbaga, dahil dun sa response niya, mas totoong na-enjoy niya yung bagyo. Na dapat, hindi na kasi, naka-atras na siya, uuwi na lang ba ako? So dahil doon, buo yung paglilingkod niya, yung purpose niya, may pag-ibig, na-enjoy niya pa rin yung praise and worship. Kahit ganun, hindi po pala sa inyo agad sinabi na ganun yung nangyari. Pero hindi nyo naman mahalata sa kanya na may may iniisip siya. So ganun po,
Ang gusto ko lang po i-share na yun. Salamat po. Yun. Is more on, sabi mo nga is, ano na, pagalingan na. Tapos naalala ko lang yung, ay naka-video ba to? Baka kasi makarating na kanila. Hindi, okay lang. Atin-atin lang to. Sa public lang naman tayo mag-post. Atin-atin. Hindi, kasi mas maganda nga marinig din nila to eh. Kasi ang nangyayari dati, ako kasi pinapatin ni pastor ng mga pastors meeting that time. Napansin ko lang na ang nagiging ano ng concept is parang hindi tayo against sa concept. Importante yan. Sa akin lang, nalungkot lang ako na kapag may balitang bagyo, ay di dadaan dito yan. Kasi active ang prayer warriors ng concept. Parang hindi na sigad yung ano eh. Parang gawa na ng tao yung dahilan kung bakit hindi na tayo masyadong binabagyo ng mga panahon na yun. Kaya ngayon siguro pinaparamdam sa atin na pinipermit ng Lord na dumaan talaga yung mga bagyo dito ng sunod-sunod para ipaalala sa atin na siya pa rin. Di ba? Parang gano'n. Hindi yung parang naipagmamalaki na natin kasi aktibo tayo sa gawain na hindi naman dapat. Wala tayong ano dun, part dun. Kumbaga, we are made to worship, kaya natin yung ginagawa. So wala tayong part dun sa pag-permit ng Lord sa bagyo o sa pagprotekta ng Lord sa atin. Wala tayong part dun. So yun lang. Naalala ko lang yung sabi mo na parang nagmamagaling na tayo pag matagal na tayo sa parang gano'n. Nakakalimutan na natin yung mga dapat. So, salamat bro. Okay naman. Devotion ko yung sa ano mo ka. Ecclesiastes. Ayun, Ecclesiastes. Parang narati. Yung walang kabuluhan, lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. Nalimutan ko yung ano, message ka na. Yung ano, yung walang kabuluhan yung ginagawa natin dito sa lupa. Yung ano, lahat ng dahil ano daw, dahil sa bandang huli mamamatay din naman tayo, parang ganun. Yung point ko doon kasi sa narinig ko lang din kay Kuya, ano, connected din kasi sabi nga ni Kuya CJ, ano, dapat magpakasaya tayo sa buhay. Yung ano, i-enjoy natin yung buhay natin. Tapos piliin natin palagi si God. Kasi ano, doon tayo mas mag-enjoy sa buhay, parang ganun. Ganun din yung sa sa message ko. Ang purpose daw dapat natin dito sa mundo, yung yung i-enjoy natin yung buhay natin, piliin natin yung ikakasaya natin. Dahil pag mas pinili mo yung mga gawain dito sa mundo, parang walang kabuluhan, lahat ng parang naghahabol ka daw sa hangin. Yun yung sabi din sa Ecclesiastes. Sa bandang huli din daw kasi parang baliwala lahat ng yun. Kaya mas piliin mong mag-enjoy ka sa buhay. Tapos syempre mas mag-enjoy ka sa buhay kung pipiliin mo yung pagsiserve kay God. Kasi doon naman tayo papunta.
I-video mo lang pero huwag mong i-play. Doon sa topic kanina, yung pinakaunang verse. Kumbaga, magalak kayo lagi sa Panginoon. Tapos inulit pa, magalak. Kumbaga, Dahil di naman tayo, kumbaga, yung parang nagkukunwari. May mga time talaga na lalo na kapag katulad sinabi ni Brother CJ, kapag tumatagal ka na tumatagal ka na bilang Christian, may mga time na parang yung ang napipilitan ka na lang, tapos minsan pakiramdam mo obligasyon na lang, tapos naging parang religion, alam mo yung religion, parang nakasanayan na lang na tuwing Wednesday pupunta ka, tuwing Sabado magpa-practice kayo, tuwing Sunday a-attend kayo. Kumbaga parang dumadating talaga sa punto yung panlalamig kahit matagal ng Christian. Minsan nga mapapansin mo nung unang Christian ka, nung bagong tanggap mo si Jesus Christ, ang alab-alab mo, puro Bible lang topic, puro praise the Lord, hallelujah. Lagi nakikita ang mali ng iba. Maalam ka kasi masyado, di ba? Pero ganyan tayo. Tapos, nung una, 1 hour bago ang gawain, andyan na. Sobrang aga. Tapos lagi pang atin ka sa church, may dala kang ballpen at papel. Sulat mo yung ang topic, verse. Tapos, pag nagpe-praise and worship, ang saya-saya mo. Pero nung after ilang years, parang minsan dumarating yung punto na parang wala na lang. Diba? Parang nagsasayawan ka, tulala ka na lang. Parang minsan nawawala yung init, nawawala yung ragablab. Hindi naman maiwasan yun, hindi naman tayo, nangyayari talaga yun, nangyayari yun. Na parang pakiramdam mo, parang paikot-ikot na lang yung nangyayari, parang paulit-ulit na lang. So, kaya nga sabi dito, magalak kayo. Kasi may sinabi kanina na kapag tumatagal na parang yun ang marami akong church na napuntahan, hindi mo nanira na naman tayo. Ang dami kong iba't ibang doctrine, may oneness, may Trinity, may kung ano-anong hindi kasi ako kumbaga hindi ako tumitingin sa doctrine. Kumbaga ginagalang ko lahat ng doctrine kaya ako napunta doon. Kumbaga may mga ako na encounter na bago ka pa lang, tatanungin na kung anong doctrine, anong saan ka galing na church. Kumbaga dodoktrinahan ka agad na parang mga theology, mga na nangyayari talaga na kapag tumatagal na gusto nila lagi parang nagpaparamihan ng alam sa Bible, nagpapagalingan ng alam sa verse, ng mga doctrine, dapat memoryado, dapat sila ang tama, yung iba mali. Kumbaga parang namumulat ako sa diba, inuunawa ko na lang. Kasi normal talaga, may mga gano'n talagang Kabisado halos ang mga pang-debate ng mga once saved ka, ito, nawawala ka. Parang Trinity tapos oneness. Huwag lagan nilang sinasabi na lalo tumatagal na. Minsan nawawala na yung yung parang love, katulad ni sinabi ni CJ na puro gusto nilang pag-usapan yung kung gaano kadami yung kaalaman mo sa Biblia. Parang yun na lang yung laging Ngayon, may mga na-encounter din ako na parang church. Dami kong church na napuntahan sorry. Parang mas marami pa ako kasi dyan napuntahan. At ang dami kong na yung iba naman, parang nag-aagawan sila ng gagawin. Nag-aagawan ng posisyon, o sino ako dapat, sinong keyboard, ako dapat. Ang tagal naman ng keyboard niya. Lagi na lang nandyan. Palitan na yan. Parang ganun. Ang drummer. Yan naman yung drummer. Pwede bang ako naman. Parang sila, nag-aagawan ng gagawin, nagpapagalingan. Ngayon, ang nangyayari doon, dahil nga nawawala na yung kagalakan,
ang nangyayari, nagkakaroon ng pagkakakampi-kampi dahil naiba na yung focus nila. Na-focus na dun sa mga, kumbaga parang kaya nga ako, minsan against ako sa mga title eh. Parang mas gusto ko yung pantay-pantay lang tayo, walang boss, walang parang basta yun na ang gusto ko. Kasi yung mga title kasi parang tama na, may title tayo para syempre may sistema, systematic, may general, may Kaso minsan nangyayari yan na parang nagkakaroon ka ng yung pride na ako ganito. Chairman ako eh, di ba? Yung parang ako yung ganito eh. Sundin nyo, ako yung parang nagiging boss na nagkakaroon ng pride. Seniority. Oo, seniority. Ngayon, Ibang-iba kay Lord. oo. Kaya mas maganda kung tabi dito, kung may galakan ka, meron kang kumbaga, may pag-ibig. Kapag galak ka kasi, hindi mo na maiisip yan eh. Kasi may laging konektado dyan yung pag-ibig. Kumbaga, hindi ka na makakaisip ng mga pride ng Parang gusto mo lang gusto mo midweek, ang saya mo. Excited ka umattend. Excited kang maka-fellowship si brother, si sister, magtawanan kayo, Parang ganito lang, masaya. Ngayon, dito, ang dami kong Diyos na napuntahan. Nung dumating ako dito sa GCI, ibang wala akong na-encounter na gano'n, yung mga nagduduk-away sa doktrina. Wala akong napansin. Tapos, nung nag-aagaw sa posisyon, wala akong na-encounter dito sa GCI, ibang GCI. Parang nakita ko dito, kumbaga, maamong tupa. Ganon maamong tupa eh. Kung gusto mo ikaw, di ikaw gusto mo mag-giver, sige. Ganon lang dito. Kung gusto mo preaching, parang siya, hindi siya, sa title, hindi sa position. Parang, basta Swatigi, Owen, nila Hindi sila, wala akong na-encounter dito na parang. Lang tayo dito. Kaya Pantay. Kaya nga sabi kay CJ na nasa gym camp, sabi ko, marami akong napuntang pero dito wala talagang yung parang nagsisiraan kayo dahil lang sa title. Basta, ito yung mga nanggaling doon sa parang, sabi ko, yung kwento ko sa'yo dati, na, hindi ko naman ginusto maging music director. Dibaga, yung pastor ang naglagay sa akin doon. Kung gusto niyo yung kung galit sa akin, sa inyo na lang. Sabi ko. Kasi ang gusto ko lang, friendship tayo. Dibaga, yung nga title kasi, parang minsan nagpapahiwal, pag nasa ibang church ka, pag nasa music director ka, parang iba yung treatment. Oo, parang Iba yung snack niyo. Iba yung snack niyo kumpara sa member lang. parang may yung hindi ko alam, parang aagawan ng pagkain. Pag nasa position kasi, parang aagawan ng lollipop, ng candy. Yan, pag hindi makita yung naagawan, hindi ko naman ginusto yan. Nilagay ako dyan ng pastor, ano ba magagawa ko? Hindi ko naman kayo agawan ng lollipop. Yan, parang may mga dito, wala. Kung sino ka nasa position, igagalang ka. I-appreciate ka talaga. Alam ba, katulad ni CJ, may siya, may skill sa preaching, sa music. Hindi ka dito yung parang banta. Nako, delikado nga ba mga boy natin. Sa GCI. Oo, maandiran tayo nito. Nako, paano ang aking big boss ako eh. Pagdating ni CJ. Ganon, di ba parang dito, appreciate ka talaga. Kapag dating ko dati, ayokong tumayo dyan sa pulpito, ayokong sabi ko, gusto ko, email lang ako ng email. Sige po. Opo. Ay, sige, gusto sige po. Ayoko nang parang, yung masabihan na, kabago-bago niyan. Yung parang dito, wala ako naisip na ganun. Ganun yung mga pagbago ka, may kunting skid ka. Yung parang may nako. Banta. Dito, hindi appreciate ka talaga. Kumbaga, alam mo, dito, una na kita, alam, may nahuli kang nasa hindi ka i-judge. Kumbaga, nagkasala ka, hindi ka i-judge. Kasi, basta, wag na. Alam mo ba dati nung sama kami ni Jen, hindi naman noon, di pa kami, grabe, katakot-takot na panglilibak na, hindi ko, grabe, katakot-takot na parang, parang alagad ka ni Satanas yung tingin sa'yo. Parang, pag nagkasala ka, kumbaga, imbis na nadapak ka na, imbis na tulungan ka tumayo, tatapakan ka pa. Oo. Dito hindi makita ka sa buhay dito. Hindi ka i-judge, hindi ka may kumbaga grace. By grace talaga, hindi ka uunahan na para ka lang
kumbaga tutulungan ka pa kahit nasa pagkakasabi nga ni Chef, ang church, sinabi mo din na ang church ay para sa mga may sakit. Kumbaga, kaya nga tayo nag-church kasi may tayo, parang hospital yung may sakit ka. Hindi pwedeng perfect ka agad, yung parang banal ka agad pagpasok mo ng church. Kaya nga tayo nandito para magpagaling tayo. Kasi kung lahat na tayo wanan, para bakit pa tayo match? Wala na pala tayo, ba't pa tayo mag-church? So, yan ang, basta dito ko lang napansin yun na kaya nga ako sabi ko, baka dito na ako talaga eh. Kasi sa mga napagpuntahan ko, ang dami nilang sinasabi, si brother, alam mo si brother ganito, si sister ganito. Pero yung mga ganon, yung mga parang gossip, chismis. Dito wala man lang, gusto, masaya lang. Parang lang tayo, nagkakatuwaan, nagkakasiyahan. Walang mga, yung mga negative na. Kaya natutuwa ako dito sa GCI. Papasalamat din ako dahil nandito ako. Kumbaga walang mga issue, walang mga kumbaga magalak-galak lang tayo, masaya lang tayo. Yun sa akin siguro. For him is genuine. Napakaganda ng message, di ba? Tama. Naman. Na-enjoy ko yung message ni Kuya CJ. Doon sa sinabi niyang first point niya, gusto ko lang umagay kasi gawin kong example yung sa sports, di ba? Di naman, kunwari sa bilyar, di mo naman ma-enjoy yung bilyar kung hindi mo love yung sport na yun, di ba? Pag walang kaya, di ba? Sa basketball naman, kung hindi mo naman love nga yung sport ng basketball, syempre, hindi mo ma-enjoy yung paglalaro nun. Tapos sa music naman, syempre, sa tingin ko, wala ako dyan kung hindi ko na-enjoy yung pagtugtog. And ganon din yan sa Lord. Na ngayon ko lang, itong mga nakaraan lang, simula nung bumalik ako dito sa GCI Daet. Kasi, di ba, alam mo naman yan, Owen, na nag-attend ako dati sa Pugim, di ba? Pugim? Pugim. Maraming Pugim. Hindi naman. Yun, nawala ko nun. Pugim. Nandito na nga. Nawala ko nun Hindi na dito. Pugim. Naglaylo ko nun dito sa GCI Daet. Kung napansin nyo naman nila Kasi Kuya maraming Rolex. magagandang young people. Kasi, yun nga, Punong-puno kasi ng na-enjoy kagalakan. ko po kasi talaga. Na-enjoy ko yung music doon. Kaso nga, yun nga, yung sabi ni Pastor, kung saan ka namunga, babalik ka doon. Bloom where you are planted, sabi. Hindi, yung, Hindi rin naman. yun nga, bumalik ako dito kasi ngayon, na-enjoy ko na yung buhay Kristiyano. Mas na-enjoy ko siya ngayon kasi yun nga, syempre love natin si Lord. Yun lang. Doon sa topic ni CJ ay tinamaan ako doon. Yung bang, kasi ang isip ko, matagal akong Kristiyano. Alam niya ni Brian na sobra akong seryoso. Pero hindi man ako nagagalit doon sa sinabi niya. Tinamaan ako doon kasi sobra akong seryoso. Kasi gusto ko talagang seryosoin si Lord. Di ba? Ganun baga tayo pag talagang sabi baga doon sa sa Matthew 22:37, ang utos doon is ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ang sinasabi ng iba, mahirap daw ibigin ng Diyos. Sabi ng Bible, kung iniibig ninyo ako, sinusunod ninyo ang mga utos ko. Pag sinusunod pala natin yung utos, minamahal na natin ang Diyos. Kaya tama man din tama yung minsan kailangan marami din tayong alam sa Bible kasi ang nakalagay doon
ang Bible kasi, yun yung katotohanan. Ang sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kumbaga, pag may tanong ang hindi Kristiyano o Kristiyanong wala pang alam, doon mo ibabase yung mga katanungan sa Bible kasi hindi tayo magtsatsamba. Kung minsan sinasabi natin yung mga experience natin, tama naman yun. Pero ang tumpak doon, yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi doon, buong puso, hindi kalahati. Pero ang hirap nun, kung ikukumpara mo doon sa sinabi niya na doon sa ang magmahal ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pag nandun tayo sa ganong sitwasyon, pang malalim na Kristyan na yun. Kasi ang hirap biruin mo, kung gusto mong magkaroon ka ng gantimpala, iiwan mo ang magulang mo, iiwan mo ang asawa mo, iiwan mo ang anak mo. Ang ibig sabihin na yun, ipapriority mo talaga ang Lord. Paano kung breadwinner ka, di ba, napakahirap? Paano yun, Lord? Minsan sinabi ko sa sarili ko, gusto kong maglingkod sa'yo, pero wala man akong kinakain. Ganun yung pananaw ko noon. Pero nung matuto ako, iba pala yung ibig sabihin ng Diyos na kung talagang mahal mo talaga ang Diyos, di ba, kung medyo malalim ka man ng Kristiyano, hindi ka yung bang bawas na yung mga mga aligasyon, yung mga alibay na tsaka na lang. Kasi ginagawa mo yun, yung faith natin kulang. Hindi pa nga kulang wala nga ang pagkain. Kulang yung pananampalataya natin sa Diyos, kaya hindi natin magawa. Sa totoo lang, masarap mabuhay na nananalig ka sa Diyos. Minsan kasi yung pananampalataya natin, kung minsan nandito lang sa church building, o kaya pag may ganitong prayer meeting, pag wala na, parang iba na yung natin, parang hindi na natin kasama ang Diyos, may mga bagay na tayong naisip na iba. Pero hindi dapat ganun. Talagang kung talagang ikaw ay gustong sumunod sa Panginoong Hesus, bawasan natin yung mga reklamo natin. Minsan kasi nagrereklamo tayo na may rason. Kasi hindi ko man alam, wala man nga akong alam sa Bible. Kaya nga tinuturuan tayo na matuto na magbasa ng Bible. Kasi pag nagba-Bible tayo, may alam tayo. Kasalanan kasi natin Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kung isipin, marami naman bagang oras pero hindi. Ibig sabihin, hindi natin talaga siniseryoso ang Diyos. May mga priority tayong inuuna. At normal naman yun. Hindi naman talaga tayo perfect. Talagang nagkakasala naman tayo. Ang mahalaga doon talaga, anuhin mo talaga, Lord. Pwede mong sabihin, mahal baga talaga kita, Lord. Magdasal tayo. Tulungan mo ako, Lord. Talagang hindi ko po alam, kagaya nung sabi ko nga, minsan yun, yung parang wala lang, parang religion lang. Kasi sa akin, ang interpretation ko ng religion, may yung kahit kailangan gawin ko ito, walang pagmamahal. Yung tawag doon, may tawag doon na yun? Yan, obligasyon. Samantalang may higit pa doon. Pag nangibaw ang pagmamahal, yung obligasyon na yun, nagiging pagmamahal na yun. Kasi pag sinabing pagmamahal, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Pero pag obligasyon, may gawa na naman. Mag-aano na naman ako. Kaya nagkakaroon tayo ng panghihina. Kasi obligasyon lang. Kung minsan hindi lang panghihina, nagbabackslide pa tayo. Ako, siguro mga 3 beses na ako, 4 nang nag-backslide. Kala ko, pag nag-backslide ka, mahirap nang makabalik kay Lord kasi parang dinadaya mo na ang Diyos. Pero narinig ko yung kay Mr. Castro, siya daw 4 or 5 beses na yung bang
gustong mag-ano sa Diyos pero humihiwalay muna kasi may gustong kagustuhan na hindi nakaalang sa Diyos. Pero ang sabi, babalik at babalik ka talaga. Hanapin mo talaga ang Diyos. Kasi marami ka nang natutunan. Yung katotohanan nagmumula sa Biblia na salita ng Diyos. Kasi yun yung katotohanan. Ang totoo, yun naman talaga ang importante sa atin. Paikot-ikot lang tayo. Marami tayong ginagawa na hindi gusto ng Diyos. At yun ay normal lang yun sa mga baguhan. Pero kung ikaw ay matagal ka man ng Kristiyano, ang tawag doon ay stagnant ka na, hindi ka lumalago. Oo nga, ligtas ka nga, pero kawawa man yung iba, yung mga ililigtas ng Diyos sa pamamagitan mo. Diba niligtas tayo, may karapatan din tayo na yung mga tao sa pamamagitan natin ay maligtas din. Libre yung binigay sa atin ng Diyos ng kaligtasan. Ang sabi ay ipamahagi naman natin sa iba yung mga natututunan natin. Sa pamamagitan nun, magkakaroon din ng kaligtasan yung tao sa pamamagitan natin. Kaya nga ginagamit tayo ng Diyos. Kaya sabi ba ni Kristo ng gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, ikalat yung magandang balita na natutunan natin. Kaya isa yun kasi kung sarili lang natin yung isipin, kagaya sabi mo, bakit pa tayo dito? Naniniwala man na tayo, ligtas man na tayo, wala na. Kaya lang kung isipin, kawawa man yung iba. Saka may mga tayo, trabahong ibinigay ng Diyos, may gift. O kagaya nga sabi ko nung isang linggo, sabi ko, siguro hindi ako sigurado, siguro ang gift na binigay ng Diyos kay Mr. Castro is pangpalakas ng loob. Kasi yun yung laging inaano niya ay, ganito lang pinapalakas tayo ng loob. Siguro yun, nagagamit niya, hindi niya alam. Tayo rin, may mga gift tayo na hindi natin alam. Kaya maganda talagang makipag-relationship kasi sabi nga ni Owen, yung sa Ecclesiastes na walang halaga ang buhay kung wala kang pananampalataya sa Diyos, wala kang Diyos. Totoo yun kasi lahat ng pinaghirapan natin, aalisin yan. Dumating ka ng wala, aalis ka rin ng wala. Yung iba nga, yung ibang mga nananalig sabi natin kay Allah. May iba yan, pag namatay, isinasama yung mga kayamanan. Ay hanggang doon mo na lang yun, isasama sa kabaong, hindi man yung pagkikinabangan. Kasi patay na yun, parang kaugalian na lang. Kaya salamat dahil sa ganitong pagkakataon, nagkakatipon-tipon tayo, nagkakaroon tayo ng palakasan ang tawag doon. Kasi may mga bagay na hindi ko alam, pero alam ninyo. At mayroon naman akong alam na hindi nyo alam. Nag-iipon-ipon nyo. Pag naipon nyo, ang ganda. Lahat tayo magagamit ng Diyos. God bless. Wala naman yan sa mahal. Oo nga. Basta masarap ang timpla. Pag may birthday sa amin, lagi may paborito ng gila nila, kabila ko niya.